Limang paraan para makaahon sa utang. Alamin lahat ng utang mo. So, wag pagsamasamahin lang sa isip, no? Kailangan isulat lahat. So, halimbawa, no, credit card is 15,000 pesos, personal loan is 10,000 pesos, utang sa kaibigan is 5,000 pesos. So, ang total debt mo, for example, is 30,000 pesos. Rule is, kailangan mo munang malaman ang lahat ng exact amount bago ka gumawa ng tinatawag na repayment plan. Set ng fixed amount para sa utang. So halimbawa, let's say ang monthly income mo is 25,000 pesos, so ang debt payment mo is 2,500 per month. So lumalabas 2,500 times 12 months, nakakapagbayad ka in 1 year ng 30,000 pesos na utang. Remember, kung walang bagong utang at consistent ang payment, malaki ang maitutulong nito sa pagbaba ng iyong balance. Or mas okay ang fixed payment kaysa kung ano yung matira sa income mo saka ka magbabayad. Huwag munang dagdagan ang utang. Let's say kung nagbabayad ka ng 2,500 pesos per month, pero gumamit ka ulit ng credit card na 2,000 pesos per month, ang tunay na nababawas sa utang mo ay maliit lang. Remember, stop borrowing habang may binabayaran ka na existing debt. Dagdag ng extra income para sa utang. For example, no, ang regular debt payment mo is 2,500 per month. Then meron kang extra income na 1,500 per month. So therefore, ang total debt payment mo is 2,500 plus 1,500 is equals 4,000 pesos per month. So, mas mabilis bumaba ang utang kapag may additional payment. Remember, pwedeng manggaling yung payment no, sa weekend selling, pwedeng freelance work, pwedeng overtime, o small side business. At ng extra money, may parte para sa utang. Halimbawa, no, nakatanggap ka ng 5,000 pesos bonus, no? So, hindi kailangan ubusin lahat. Pwede mong gawin ito. For example, 3,000 para dun sa debt payment and 2,000 para sa family needs and savings.